Sa malawak at mabundok na isla ng Mindoro, tinawag ang aking pansin ng isang nakababahalang istorya. She was born early in the morning at 3. At by sunrise, ililibing na sana siya. Buhay. Tinakbo doon sa amin. We saved her. Sa hirap daw ng buhay, ang ilan sa mga pamilyang nakatira sa malalayong lugar na pipilitang iabandona ang kanilang mga anak. Minsan po hindi na po namin namamalayan yun. Nalalaman na lang namin, ay may namatay na ulit na baby. Ang ibang mga bagong silang na sanggol, minsan pangaraw, inililibing ng buhay. Sabi man ng bata, ate, meron kaming sanggol, sabi niya sa akin. Saan? Doon. Sabi niya, linibing namin. Ano kaya ang katotohanan sa likod ng mga kwento? Para makita ang kalagayan ng mga kababayan natin dito, una akong bumisita sa bayan ng Bungabong. Isang medical mission ang isinasagawa sa isang komunidad doon. Malaking problema raw ang malnutrition sa lugar na ito dahil kulang sa masustansyang pagkain, payat at bansot ang marami sa mga bata. Lagay. Ang mukha, Lagay mo, hindi man baby, saglit lang yan. Yan talaga sir yung pinakang namin dito. Severe na malnourished si baby Il. Pero sa lahat ng mga batang nakilala namin, pinakaseryoso ang kondisyon ni Ella. .8 kilos ang normal na timbang ng isang malusog at bagong silang na sanggol. Pero sa edad na 1 taon at 7 buwan, 2.7 kilos lamang si Ella. Pakikwento sa amin si Baby Ella, yung very severely malnourished. Ano yung condition niya? Sobrang payat. At the same time, may nakita tayong pus na lumalabas sa ears niya, which is indicative of ear infection. Another is medyo may crackles sa lungs niya. Ibig sabihin, medyo maingay yung sa loob, which could indicate pneumonia din, sir. Kailangan na ba siya magpunta ng ospital? Ideally? Yes, of course, ideally. Si Nanay Totot, hirap na raw sa pag-aalaga kay Ella. Lalo't malaki na rin ang kanyang pamilya. Nanay, pangilan po itong si Ella, sa mga anak niyo? 14 po. Pang-14. 14? Opo. Wow, ang dami niyo pong anak. Siyam lang po ng buhay. Patay na yung 5. 5 po ang namatay. Opo. Ano po yung kinamatay? Masikit po yung lahat. Bakit po talagang sobrang payat po ni Baby? Dahilan po siguro sa tatay. Tagal na. 1 taon na. Ano po yung plano ninyo para tumaas po ang timbang ni Baby? Gusto nga ako magpunta sa doktor. Wala kaming pera ngayon. Matagal nang sumasama sa ganitong mga medical mission Anong pangalan nun? ang volunteer health worker na si Mary Jean. Saksi siya sa matinding hirap ng kanyang mga kababayan. Anong dumadaan sa isip mo pag nakikita mo yung ganitong klaseng sitwasyon sa barangay mo? Masakit po yun sa amin. Kumbaga, minsan sa amin, sumosobra yung pagkain. Hindi man po sabing alam kong mahirap din po kasi talaga kami. Pero yung makita mong may mas mahirap pa sa iyo, tapos ikaw magrereklamo ka sa naging sitwasyon mo pa, parang nakakahiya po. Pero lalo raw kalunos-lunos ang kapalaran ng ibang sanggol. Mataas ba ang dito? Ang infant mortality din? Mga namamatay ng mga bata? Dahil sa sakit? Dahil sa Ayun, madalas po sir yung ganun.
Minsan po hindi na po namin namamalayan yun. Yung ganun. Nalalaman na lang namin, ay may namatay na ulit na baby. Dahil sa kasalatan, ang ibang magulang napipilitan daw humarap sa isang mabigat na desisyon. Ano yung naitutulak silang gawin kapag parang walang-wala na at hindi nila alam kung paano alagaan yung mga bata? Kapag yung parang hindi na po talaga nila kayang buhayin yung anak nila o alagaan, ayan, pinapaampon po talaga nila. Pinamimigay po talaga nila yung anak nila. Kung sino po yung gusto, yan, kinukuha na lang po namin, ganun. Para wag lang mapabayaan yung anak nila, wag lang sabing mamatay. Tao po. Si Nanay Simay, 8 buwan ng buntis. Binisita siya sa kanyang tahanan ng mga health worker. Kasi kung i-compute natin, bali sa last menstrual period mo, manganganak ka ngayong July 28. Sa buong panahon ng kanyang pagbubuntis, binabagabag daw ang isip ni Nanay. Marami po bang pamilya dito na naisipan ng ipampon yung kanilang anak dahil hindi na kaya halimbawa na alagaan sila? Marami rin po. Samantala, dahil sa kanyang kalagayan, ipinasundo na namin sa ambulansya si Baby Ella para madala sa ospital. Kailangan niyang magamot agad para hindi lumala ang kondisyon ng bata. Ilang linggo na lang, nakatakda ng mga anak si Nanay Simay. Saan mo balak manganak? Saan po kung maabutan ako dito? Pero yung mga nauna mong inanak, saan mo inanak yon? Sa bahay po. Dito lang. Ayon kay Simay, 5 anak lang ang kaya nilang buhayin sa ngayon. Pero dumating ang di inaasahan. Yung pagbubuntis niyo po ngayon ay hindi planado. Hindi kasi tumigil nga po yung pagpapadipo ko. Kasi hindi Family nga- planning po ito, Opo, yung injection. Opo, Natigil po yung pagpapaturok. opo. Kaya sabi ng asawa ko dati, tama na daw muna ang anak namin. Kaya lang ay... Nabuntis. Opo. Ang asawang si Jeremiah may mahalagang papel din daw sa takdang araw ni Simay. Pag nanganak kasi siya, hindi niya kaya mag-isa eh. Nagsabit siya dito sa akin, oh. Paano pag hawak niya sa'yo? Pag ganyan, oh, pasabit na ganyan. Anong nararamdaman Dito sa unan. niya? Sabi ko, ite mo na, ho. Sabi ko, ite mo na, huwag mo na. Huwag mo na, masakit na ang leg ko. Sabi niya, mga ano nga, paano nga, mga anak na ako. Pero ang mensahe ni Simay sa asawa, matuto ring magtiis. Sabi ko huwag kang magreklamo kasi ikaw hindi ka nakaramdam ng sakit. Ako ay talaga nahirapan din ako sa panganak ko kaya lang kahit na ganun ay tinitiis ko. Pero ano nga ba ang mangyayari pagkatapos manganak ni Simay? Aalagaan ba nila o ipaaampon ng bata? Marami po bang pamilya dito na naisipan ng ipampon yung kanilang anak dahil hindi na kaya halimbawa na alagaan sila? Marami rin po. Mayroon po nga po nung 2 linggo pa lang ngayong nakakaraan. May nagpaampon na. May pinampon na. Kaya lang... Bagong panganak po Opo, ito. bagong panganak. Kaya lang, walang kumuha. 4 na araw nang hindi, siyempre ang magulang ay hindi na pinadidi. Bakit po hindi pinapadede? Yung, siyempre ayaw na nga po doon sa bata. Kaya hindi na nila pinapadidi ang bata.
Pero pagdating ng 4 na araw, wala pa rin nagakuha. Pinadidi pa rin po nila kasi siyempre siguro na naawa na rin. Wala na, iyak ng iyak po yung baby. Ang ibang nagigipit na magulang na hindi makahanap ng kukup-kup sa kanilang anak, napipilitan na lang kayang abandonahin ang mga ito. Isang cellphone video ng sanggol na sinagip umano ang maaaring pagmulan ng mga kasagutan. Mula sa Bungabong, nagpunta ako sa Bulalakaw para ituloy ang paghahanap ng mga kasagutan. Bibisitahin ko ang Nasawat, isang missionary group na may mahabang karanasan sa isla. Magandang hapon po. Hello, Gideon. Magandang hapon po. Sir Atom. Nice to meet you. Nice to meet you. too, sir. Oo. Narinig na rin daw nila ang kwento tungkol sa umano'y inaabandonang mga sanggol. So itong lugar na ito ay parang base ninyo, Opo. base ng operations ninyo. Apo. Kapag bumaba pa ang mga missionaries for reporting, dito po kami. Mm-mm. Finally, sir, we're here. Magandang He's our araw director, po. sir. Hi. Sir Daryl. Welcome. Thank you, Sir Atom. Nice to meet you. I am Daryl. Hi. Yes. It's a nice place. Si Daryl ang direktor ng Nasawat Missionaries. Mahigit 2 dekada na siyang misyonaryo at naging panata na raw niya ang pagtulong sa mga katutubo. Dinedicate niyo na po yung buhay ninyo sa missionary work. Yes. Oo. Every drop of my blood. Kasi katutubo din ako. Anong grupo po kayo kasama? Bantuanon tribe of Romblon. I see. Pero dito po kayo lumaki sa Mindoro? O, dito ako lumaki sa Mindoro, pero doon ako mismo nag-start ng aking pag-serve sa mga katutubo sa Mindanao for more than 25 years. Wow. Oo. And so sabi ko, makauwi na nga kasi Kailangan Next din time. nila ng tulong dito. kailangan din nila ng tulong dito. Pero ang sumunod na sinabi ni Daryl, gumulat sa akin. Sila mismong mga magulang, they just bury their unwanted babies alive. Totoo po ba yun? Did you witness that with your own eyes? Yes, our missionaries Yeah. na dinala sa amin ang baby. Oo. That's why we have the 2 babies now. Na inabandon po ito? Inabandon. Sa cellphone video na ito, kasasagip lang daw nila sa sanggol bago siya tuluyang abandonahin ng kanyang magulang. Itong girl namin ay, she was born early in the morning at 3. Oo. At by sunrise, ililibing na sana siya. Buhay. Oh my Ay gosh. takbuhan yung mga sakop kong missionaries doon sa kanila. Amin na lang yan, baby. So, tinakbo doon sa amin. We saved her. Ito po ba? Oh, hello! Ang cute-cute naman! Ito na ang batang nasa video. 5 taong gulang na siya ngayon. This is Cheryl Vem. She turned 5 She turned 5. June 12. So she's been with you for 5 years For already? 5 years Oo. Kailan naman This po ito? is Javis Jael. Magti-3 ngayong July 28. Nice to meet you po. Oo. Kinabukasan, lalo ko pang nakilala ang pamilya. Noon pa man, ipinamalas na nila Daryl ang pagmamalasakit matapos kupkupin ng 5 batang ulila sa Mindanao. Yun din ay situations where we can never say no. 5 boys, 5 orphans. Orphans talaga yon. Malalaki na po sila, yung 5. Malalaki na, may mga pamilya na. Wow. Yun. At first, wala sa isip namin na mag-adapt pa ng bata.
we had our 5 orphans already. And we're not getting any younger, eh siguro ay enough na. Matapos ampunin si Vemvem, dumating naman sa kanilang buhay si JJ. Ay natunugan namin na may pamimigay daw na baby, ay walang natanggap sa mga kapitbahay dahil meron din silang mga babies. Yun ang nangyari. Amin na lang ito. Dalhin nyo na, sir. Si Vem po ba sa mura niyang edad, na ipapaliwanag niyo na sa kanya kung saan siya nanggaling? Yes. When Vem was 2 years old, we planned to celebrate her birthday doon mismo sa village. At nung kami pauwi na, sabi namin, pwede naming iwan ang bata. Kasi iyo talaga ito eh. Hindi naman talaga gusto naming kunin ito sa inyo. Sabi niya, sa inyo na po yan. Palagay na po ang loob naming ang nakakupkup ng aming bata ay mabuting kamay, may puso. Ibinuhos ni Daryl ang kanilang pagmamahal sa 7 ampon, lalo't hindi na nagkaroon ng sariling anak ang mag-asawa. Actually, we have been asking the Lord to, Lord, please give us one. Even just one. He gave us 7. Not of our own. Not of our flesh. Not of our bones. Ibang tao ang gumawa para sa amin. Pwede naman pala eh. Pwede naman pala eh. O, dito na si Mami. Ang pinaka-love ng mami, the only girl. Only girl sa mga inadapt po ninyo. Sumagi na po ba sa isip nyo na baka isang araw gustuhin ni Vemvem bumalik siya sa kanilang lugar? Sa akin, binigay ko yung love ko, pero free naman sila. So hindi masakit yun. Binigay ko lahat sa kanya. Minahal ko siya ng buong puso ko. Gaano kaya katotoo ang mga kwentong nakarating kina Daryl na pinaniniwalaan nilang karanasan din ng ampon nilang si Vemvem? Kailangang puntahan ng ilan sa pinakaliblib at pinakamahirap na lugar sa kabundukan para ipagpatuloy ang aking pagsisiyasat. Papunta tayo ngayon sa sitio Ilya na nasa Occidental Mindoro na, so tatawid tayo ng bundok mula dito sa Oriental Mindoro. Mahababang lakaran ito. Sabi mga 8 oras. Ko, ito na pala. Ito yung sapatos ko. Sabi yung putik. Ang hirap tanggalin dahil kapal na eh. Sabi nung guide, meron pa tayong 20 minutes and 5 hours. Malayo pa. Wala pang araw 1/4. So, konting pahinga lang tapos targa ulit. It's all in the mind. Samantala, kahit kabuwanan na ni si Mai, umaakit pa rin siya ng bundok para tulungan sa pagtatanim ang kanyang asawa.
ka, hambing nangat. Hambing nan kawa. Liya. Anong binubungkal niyo, kuya? Bondo po. Ha? Bondo. Singapore sa amin po, Singapore. Bondo sa Tagalog, bondo. Di ba mahirap na umakyat ng bundok sa kalagayan? Mahirap din po. Kaya lang po, siyempre, nagtitiis, konting tiis. Dahil kailangan din po. Dati, hindi naman ako, ganito. Siguro, kabuanan ko na. Kaya, nagapahinga ako. Pag minsan nga nakahiga pa ako dyan. Nagapahinga, nakakapagod din. Yan, ito na. Ang kanilang inani, ipinagpapalit ng mag-asawa sa tindahan para sa bigas at ibang mahahalagang pangangailangan. Oh, may ayawan? Ano yan, Ted? Kuhan, kamuting ay ubing violet po. Sige, pakila ako dyan. Sige, pakila ako, Ted. Ilang kilo? 5, sakto. 5. Sakto. Ano, bigas na lang? Bigas lamang. Bigas na Bigas lang. bago, wala mang kape. Asukal. Ano, kahaya. Ilang linggo bago manganak, may desisyon na raw silang mag-asawa sa magiging kapalaran ng kanilang sanggol. Napag-usapan niyo na po ng asawa niyo ano yung pinakahuling desisyon tungkol sa pagpapaampon? Sabi ko sa asawa ko, pag tayo mag-anak, ipapaampo na lang sana natin. Kasi para yung anak natin ay 5 na. Tapos ngayon ang hirap pa ng buhay. Yung sana makita rin yung anak natin na kahit sa isa sa anak natin makita rin yung maganda ang kalagayan kung sakaling maibigay sa iba. Hindi sabi ko sa kanya nasa iyo yun, sabi ko sa kanya. Kasi ako lalaki, hindi naman ako nanganak. Pag sa akin lang ako hinahingayang talaga sa anak ko. Gusto ko makita ko ang anak ko, hindi yung nahihirapan. Gusto ko sa mga anak ko lahat makapag sa pag-aaral, yung kahit papaano, hindi katulad sa amin na pag hindi nakatapos, bundok lang kami ng bundok. Sa kabila ng posibleng mabigat na desisyon, papalapit na ang takdang araw ni Simay. Tuloy ang aming paglalakbay sa kabundukan ng Mindoro. Sabi sa akin, halos nasa halfway point na raw tayo. Kaya lang, it's already 5:30. Kaya siguradong abutan tayo ng dilim. At kung meron mang mahirap sa pagte-trek, lalo na sa ganitong kondisyon, yun yung paglalakad ng madilim. Pero wala tayong choice. You have to keep moving. One hour to go. Lapit ng finish line. Finally! Hello, Gideon. Kamusta? Sir, welcome in India Village.
Hi. evening. Thank you. Ilang ulit na raw bumabalik sa komunidad na ito sina Daryl. So kilalang kilala na rin kayo ng locals dito. Oo, syempre. Nakukuha na nagkakaunawaan na po kami. Nakahulugan na ng loob. Bakit po special itong village na ito for you? Dito kasi galing si JJ. Yung bunso ko. Yung parents po ba niya nandito pa? Nandito pa. Makakausap po natin. Kausap natin bukas. Okay. Oo. Sige. Parang ano na rin ako. Pagod na rin. Pahinga na po Okay. tayo. Sige. Marum. Kaya Mandy. Magandang araw po. Tom, ito ang mama at papa ni JJ. Sina Lido at Fanny ang mga magulang ni JJ. Matapos ipaampon ng anak kina Daryl, nagkaroon uli sila ng bagong supling. Itsura ni JJ. Anong pangalan po nung bunso? Roginil, Ilang taon na po? Hello, Roginil. isa may kalahati. Malusog siyang bata, ano? Bakit po kayo tayo nagdesisyon na ipa-ampon na lang si JJ? Una po, wala akong panggastos. Nahinaan po ako ng panggastos sa anak po namin. Dahil kung minsan ho, wala din makain yung bata namin. Kaya sabi ko, magpaalagaan muna natin sa tao kung sino gusto mag-alaga. Si JJ po ba, tinuturing niyo pa rin bahagi ng pamilya ninyo? Siyempre naman eh. Para bagang kami naging isang pamilya na. Oo. Baga natanggap ko sila, natanggap nila ako, na isang pamilya na yun. kami. Kasi ang anak nila ay anak din namin. Gaano man kahirap ang buhay, hindi raw maaatim ng mag-asawa na mag-abandona nang walang kalaban-labang sanggol. Dito po ba sa inyong lugar, nakakarinig po kayo ng mga ibang pamilya na iniisip o nagdedesisyon na iiwan na lang yung kanilang anak dahil hindi na kayang suportahan? Wala sir. Wala naman napansin na ganun. Ano nila? Di kung ayaw na mag-alaga, di siyempre ipaalagaan muna natin sa tao. Huwag iwanan na lang na walang kamalay-malay yan. Kawawa din yung mga anak. Patuloy ang aking paghahanap ng mga kasagutan. Pupunta tayo ngayon sa susunod na village dito sa sitio Ilya. Malapit lang naman daw. Very short, 1 hour away. So, it's manageable. Thus far, mukhang madalas talaga na may nagpapaampun ng bata kapag hindi na nila kayang alagaan. Pero hindi pa rin natin alam kung totoo na yung iba ay pinipili yung mas extreme option ng pag-abandona sa kanilang mga anak. Nandito na po tayo, sir. Okay. Perfect. Sige. Hider, magandang hapon po. Hi. Nandito po ang ating mga bisita Kamusta galing po? sa... Magandang araw, Sir sir. Ato po. Ito po si sitio leader dito. Oo. Noong una tayong dumating dito sa Sitio Yabat, nagbahay-bahay kami ni Gideon. Nagtanong sa mga nanay at tatay pero wala talagang makapagkumpirma doon sa kinukwento nila na ang mga bata raw ay iniiwan o inaabandona o inililibing pa nga ng buhay. So, paalis na dapat tayo pero sabi ng mga residente dito, dumating na si Nanay Hunay galing sa kanyang kaingin. Kung meron daw makapagbibigay ng linaw tungkol dun sa iniimbestigahan natin, siya raw yun. So, pupuntahan ko siya sa kanyang bahay.
Magandang araw po. Ano po si Nanay Hunay? Papunta ako sa bahay ni Nanay Hunay na may kwento raw tungkol sa mga batang di umano'y inililibing ng buhay sa mga kabundukan. Magandang araw po. Ano po si Nanay Hunay? Sa loob. Hello. Ayun! Hello, Nanay! Kamusta po kayo? Pwede po ba pumasok? Pwede po. Alam niyo po kung ilang taon na kayo? Hindi alam ng nanay. Tsaka ako hindi ko rin alam. Dito po kayo lumaki sa mga kabundukan na ito? May mga kwento po na nakarating sa amin na dito po sa mga komunidad sa bundok, meron daw mga pinipili o nagdedesisyon na ibaon yung kanilang anak. Totoo po ba yun? Oo. Talaga? Opo. Ano pa, nung maliit pa rin ako. Medyo padalaga pa lang ako nung panahon. Nagpunta kami doon sa kamag-anak namin. Sabi man ng bata, ate, meron kaming sanggol, sabi niya sa akin. Saan? Doon, sabi niya, linibing namin. Nagtingin nga ako. Mayroon nga umiiyak doon. Tapos, hinukay namin. Pinuhat namin sa libingan. Ang bata. Tapos, hinugasan namin sa tubig. Pag malinis na, binalot namin sa kumot. Tapos, dinala namin sa nanay ko. At sabi pala ng nanay, saan galing anak yun? Doon, sabi ko, sa kamag-anak natin. Sabi ko, Nay, padidiin mo itong bata. Sayang, baka maglaki pa ito. Naawa po kayo sa bata? Opo. Baka mamatay na yun kung hindi na namin kunin yung bata galing sa libingan. Kailan po nangyari ito, Nanay? Matagal na, sir. Sino po yung presidente nun? Panahon daw ni Magsaysay. Oo. Mula po ba noon, meron pa kayong ibang nasaksihan na mga pamilyang inabandon na yung kanilang anak? Wala na. Wala na? Oo. So isang beses lang po nangyari sa inyong pagkakaalam? Oo. Ang sanggol na tinutukoy ni Nanay Hunay, may edad na rin daw ngayon. Pinuntahan namin siya sa kanyang bahay. Nanay, ano pong pangalan ninyo? Laning. Nanay, naalala niyo po ba kung ano yung nangyari sa inyo nung batang-bata pa kayo? Meron po bang naikwento sa inyo kung saan po kayo nanggaling? Hindi daw po, sir. Narinig niyo po ba yung kwento na kayo raw ay iniligtas mula sa hukay nung baby pa kayo? Ano pong tingin niyo, nangyari kaya yon? Hindi daw po narinig siya. Si Nanay Hunay lang talaga yung bukod tanging nakapagsabi sa komunidad na ito na totoo o at least nangyari ayon sa kanya yung isang insidente ng pagbabaon sa bata. Totoo ba ang sinasabi ni Nanay? Hindi ko alam. Pero sa ganitong klaseng mga kwento habang tumatagal, minsan nagbabago na yung anyo niya mula doon sa orihinal na nangyari. Pero may isang batang katutubo pa akong nakausap. At sabi niya, narinig na rin daw niya sa kanyang mga magulang ang ganitong mga kwento. Sa kwento ng lolo ko, tapos kwento ng tatay niya. Na dati daw, na pag halimbawa may mga anak, nililibing lang daw ng buhay. Bakit? Dahil sa nahirapan ng magbuhay.
Walang pakain. Hindi kaya tinatakot ka lang ng lolo't lola mo na parang para wag kang maging makulit? Ganon? Yun nga ang hindi ko alam, pero sabi niya talagang totoo na yun. Dati raw nangyayari Dati, yun? dati yun, Oo. dati. Pero ngayon? Hindi na po. At paano naman ang sinasabing karanasan ni Vemvem, ang batang inampon ni na Daryl, 5 taon na ang nakalilipas? Tinanong ko rin kung meron talaga mga pamilya dito sa kanilang lugar na pinipiling i-abandona yung kanilang mga anak. Sabi niya, wala naman daw. Wala naman. Tugma po ba yun sa inyong observation? At least ako hindi naman talaga naka-observe. Yun lang mga sabi ng eto mismo, itong mga missionaries dito na katutubo din taga dito. Kung tama yung sinasabi niya, ay di mas maganda. Yun naman talagang hangad natin na huwag nang mangyaring ganyan. Sa isang banda, nakaramdam ako ng sense ng relief dahil napakahirap atang tanggapin na kaya itong gawin ng isang magulang. Anuman ang katotohanan sa likod ng mga nakababahalang kwento ang hindi maipagkakaila, lubos na nangangailangan ng tulong ang maraming pamilya at kabataan sa lugar na ito. Pero sila mismo mga katutubo rin ang tumutugon sa mga hamon. Kwento mo nga sa akin yung tungkol dun sa batang inampon ninyo. Mula noon na nabalitaan namin na ipaampon ay pinuntahan namin agad para kami ang mag-alaga kahit sa sobrang hirap ng aming buhay. Kasi kawawa din yung bata na mapimagay lang din sa iba. Unang baby niyo ba yan? Hindi, hope. Talaga? Wala pa kayong anak na sarili ni Mrs.? Oo. Oo. Sarap siguro ng pakiramdam, no? Sarap, sir. Sabi ko nga kay Mrs., halimbawa may ipaampon uli, tanggapin natin. Kawawa man eh. Talaga? Opo. Sobrang saya ba? Opo. Masaya po, sir. Kasi yun ang din namin gusto. Katulong din sa kapwa namin katutubo. Bakit po nagpupunta kayo sa mga malalayong lugar, mga disadvantaged na lugar bilang bahagi ng inyong panata? It is a responsibilidad na kasi ang aming motto is reaching the unreached. Sabi kong walang pupunta doon, sino? Hindi ito tungkol sa relihiyon. Wala kaming tinatangi. Sino man kayo, ano man ang religion mo, ay dito kami para tumulong. Sabi ni Daryl, umaasa siyang susunod sa kanyang yapak si Gideon bilang isa sa mga lider ng mga missionary. Marami kang sinakripisyo. Marami, sir. Panahon at yung dati na medyo okay ang sahod sa work ko. Ngayon ay umaasa na lang sa mga tulong ng mga tao. Pero para baga naramdaman ko na mas nakakatulong ako. Gideon, si Sir Daryl na rin na nagsabi na isa ka sa mga inaasahan niyang pwede magpatuloy ng trabaho ng inyong organization kapag magre-retire na siya. Ano ang pakiramdam mo doon? I'm praying for it, sir, na sana ay makayanan ko. Kasi inisip ko na pribilehiyo ko ito, makatulong sa mga nangailangan talaga. To me, it's a calling. It's a calling. Makikita ko ang mga products ng aking pawis. Mga professionals na ngayon, and they are the ones going back to their own people and serving them. Does that make you proud? Yeah. And that makes me rich. I don't have any in my pocket, but I feel rich because of the legacy I leave with them.
Bago umalis ng Mindoro, sumama muna ako sa isang volunteer organization na nagpupunta rin sa malalayong lugar sa isla. Bahagi ng kanilang advokasya ang pagtuturo ng reproductive health sa mga katutubo para tulungan silang makapagplano ng pamilya. Si Clarice ang isa sa mga lider ng grupo. Magsasagawa raw sila ng lecture at saka mamimigay ng condoms at pills sa mga nangangailangan nito. Ano yung mga nakita niyong pagbabago simula nang ginawa ninyo ito? Bali po, nung una nahihiya po sila. Siyempre po, medyo maselan yung ating mga pinag-uusapan doon. Parang kailangan din po ito ng community dahil nakikita po namin na madaming kabataan ang nabubuntis dito. And parang hindi pa po nila ganon kaalam kung paano gagamitin ang mga contraceptive pills. Si Nanay Esther, ilang taon na raw gumagamit ng contraceptives para planuhin ang paglaki ng kanyang pamilya. Tulad namin, ngayon nandito kami sa kabundukan. Naku, ang hirap po. Salamat nga ako sa Panginoon at nagkaroon ako ng 10 anak. Ay, mga malulusog po. Ay, biyaya na nga po yun ng Panginoon sa aming mag-asawa. Kaya, iyan din ho ang inaano ko sa kanila. Dapat ay mag-agwat din ho ng anak. Kahit gano'n na ho karaming anak ko, hindi ko kinahihiya na ipagsabi sa kanila na mag-family planning. Samantala, ang lokal na pamahalaan, kinikilala rin ng kahalagahan ng pag-aangat sa antas ng kabuhayan ng mga katutubo. Kapag may pera, may pambili sila ng mga pangunahing pangailangan. At iyan ang isang nananatili pa rin na challenge sa ating gobyerno kung paano pa namin palalakasin ang sektor ng pagtatrabaho na nabibigyang prioridad ang ating mga katutubong mamimili. Matapos ang 11 araw sa ospital, nakauwi na sa kanilang bahay sila Baby Ella at Nanay Totot. Kumpara sa huli naming pagkikita, mas malakas na ang pangangatawan ni Baby Ella ngayon. At ngumingiti na rin ang bata. Medyo mataba na. Dati mapayat lang, kita ng buto. Teka, asap kami dito sa mulong. Parang medyo okay na. Ang problema ay kalbo pa rin, wala pang buhok. Habot, paridag. Alas 5 ng hapon noong July 19. Nanganak si Simay. Ligtas at malusog ang babaeng sanggol na pinangalanan nilang Krista. Kahit paano po ay masaya rin, kaya lang ay inisip rin po namin ang kinabukasan ng mga anak namin. Susid. Kinabukasan, umakyat ng bundok si Tatay Jeremiah. Gumawa ng maliit na hukay at inilibing ang inuna ng bata. Sali. Pabakadis daw. Matapos isilang ang kanilang anak, ang mag-asawang si Maya at Jeremiah, nagbago raw ang isip sa naunang pa siyang ipamigay ang bata. Nag-usap kami magdalawa. Parang sa pakiramdam ko ay kaya ko pong buhayin sila eh. Mahal na mahal namin ang anak namin.
Yun. Taguyod namin ang mga anak namin para makapag-aral kahit na walang-wala kami. Hindi pa natin masasabi kung anong kinabukasan ang naghihintay kina Baby Crystal at Baby Ella. Ang mahalaga sa ngayon, napapaligiran sila ng mga nagmamahal at nagmamalasakit sa kanila. Sana, sa pagdating ng kaunlaran at importanteng serbisyo, hindi na kailangang mamuhay sa kahirapan silang nasa malalayong lugar gaya nito dahil dapat silang magkaroon ng pantay na pagkakataon sa mas magandang kinabukasan.